Hindi po ba ganun ang ginawa nyo? Mawalang galang na po sa inyo. Kayo po mga dakilang gumagawa ng survey, wala na pong naniniwala sa inyo. At kapag ka po ipinilit ninyo, baka magkita tayo sa Blue Ribbon Committee. Huwag po ninyong ipipilit ang isang bagay na hindi na pinaniniwalaan ng tao. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Naku, mabigat nga yan, sana, no? Pero, po, taka, may Hindi ko rekomendasyon. kinikriticize yung, yung bill na yon. Bakit hindi ko pa nakita yon? Pero sinong mabe-benefit nung batas na yon? Mawalang galang na kanino man. Nangyari kay PRRD lang yun eh. Ilang daan taon bago maulit yun. Ang po kailangan mag-ganuhan ng batas yung lahat mabe-benefit. Yung mas maraming mabe-benefit. Ang tinutukoy dito yung tungkol sa ginawa kay Pangulong Duterte. Uulitin pa kaya yun? Kung uulitin si Senador Bato, doon lang uulitin. Pero hindi pa naman batas yan eh. 9851, okay na yun eh. Di ba? Di ba? Oo nga po. Ilang tao ba ang mabe-benefit sa batas? Palagay mo, sige, nagtalo-talo kami. Ginugol namin ng 3 taon. Nais sa batas ito. Anong pangalan? FRRD? PRRD Act. Sino ang uusigin pa maliban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Meron pa kayang mangyaring kagaya niya, no? Na hindi pagpapaalam sa korte. Wala na siguro. Sino nga sino makikinabang sa batas na yan? Di ba, hindi ba ang batas national? Dapat maraming makinabang. Kung isa lang. Meron pa, tinatanong ko, meron pa ba? Baka wala na eh. Baka naman doon. Wala nang jurisdiction ng ICC. Magkukusa, magyayabang ba yan na mag-i-issue pa ng warrant of arrest? Oo nga. Ito sa para sa kabatiran ng ating mga kabayan. Kasi ito magiging laman ng ating Vox Populi. Yan ba? Opo. Para lang ho magkaroon ng kabatiran ng ating mga kababayan, ano ba itong pinag-uusapan namin? Naihain daw po kasi sa Senado ang tuluyan na pong ipagbawal at gawing krimen ang extraordinary rendition. Ito daw po yung persahang pagpapatapon sa ibang bansa sa isang opisyal o mamamayan ng Pilipinas na inaakusahan sa ibang bansa gaya ng nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte nang hindi dumaan sa legal na proseso ng bansa. Ito daw po yung Senate Bill 552 o tinawag po nilang Duterte Bill. Inihain po ito Senadora Amy Marcos. Papatawan po ng mabigat na parusa ang sinumang sangkot sa ganitong mga hakbang. Iginiit po na labag sa ligang batas ang ginawa ng isang opisyal o ng mga opisyal ng gobyerno nang ipatapon po sa International Criminal Court ang dating Pangulong Digong dahil sa mga kaso ng extrajudicial killings, gayong wala naman siyang kinakaharap na kaso dito sa Pilipinas. Ayan. Umapila naman ang senadora sa Office of the Ombudsman na aksyonan ang mga nakapending na kaso na may kinalaman po sa pagkapatalsik sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon daw pala, si Marcos po nasa kasalukuyan po nasa dahig kasama si BP Inday Sara Duterte. Ayon po sa pangalawang Pangulo, hiniling na ng kanyang ama sa ICC sa pamamagitan po ng kanyang abogado na payagang makapasok si Marcos sa ICC premises. Ayon. Well, basically, sir, sana payagan siya. Bakit ka mo? Opo. Kasi hindi ako pinayagan eh. Ayun, oo. Tama. Para makapasok din ako, di ba? Ayun, kung meron ng nauna, di pagka sumulat pala, pwede. Hindi, pero yun munang PRRD Act. So yun daw ho pala, sir, ang nilalaman. Sabi ko nga sa inyo, meron na tayong Republic Act 9851 Opo. na ang isang tao, ang isang residente natin dito sa ating bansa, Pilipino, Opo. hindi mo naman siya basta-basta mauusig o mapoprosecute o kaya editin nang hindi mo sinasang-alang-alang yung ating batas dito sa ating bansa. Yun namang Rome Statute na yan ang kumakatawan sa ICC. Ang kanyang pinakasentro naman ay yung tinatawag na principle ng complementarity. Ibig sabihin, inuuna muna yung karapatan ng isang national o estado na siya muna ang gumawa ng pang-uusig sa nakalabag ng ganitong klaseng krimen bago sila.
Lalong-lalo na kung yung local domestic court ay willing and able na gumawa ng bagay na yan. Opo. Wala naman nagsabi na ang ating bansa, yung mga korte natin, mga korte, mga prosecution service, di man sila nagsabi, kami po'y walang kahandaan, kami po'y walang kakayahan. Ayaw po namin gumanap ng tungkulin natin na mang-usig po ng krimen na binabanggit po ng batas na ito. Wala naman sabi Wala pong ganun, Sen. Opo. Ang katotohanan ng bansa natin ay open, bukas, Opo. umiiral, nagpapunction lahat. Eh bakit mo dinala ron si Pangulong Duterte? Aha. Ako, meron din akong resolusyon, dalawa eh. Opo. Oh. Eh siguro sa Lunes kasi Sasabihin pa lang po. pinainalyze ko pa lang eh. Opo. Oh. Kasi yung act na yan, okay lang kung meron pang susunod sa loob ng 100 taon, meron pang uhuliin, yun ang makikinabang dito sa batas na Sino to. man, oo. Pero Sino man yan. yung aking yung dalawang resolusyon ko, magpinsang buo. Okay. Ang sabi ko dun sa isa, ideklara natin na yung detention at prosecution ni Pangulong Duterte ay illegal. Aha. So Opo. yun ang title nun. Opo. Ideklara natin na yung pagdititine, panguusig ng International Criminal Court sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay illegal and unconstitutional. Yun ang una. Opo. At Sa ipinali- resolution ito, Sen, no? Resolution, hindi po ito panukalang batas, oh. Resolution po ito. Opo. Resolution. Yan. Opo. Oo. Kasi nga may batas na eh. Yeah, opo. 1951 eh. Bakit ba makikipagtalo pa ako ron? Nandun na yan. So, oh. yun na nga po. Pangalawa, yung pisang buo niyan. Oho. Yung kapinsang buo niya ay sense ng Senado na payagan ng makabalik ng Pangulong Duterte. opo. At inisa-isa ko rin ang Opo. mga katwiran kung bakit dapat siyang payagang umuwi na. Oho. Hindi yung house arrest, hindi, pauwiin mo siya dito sa ating bansa. Aha. So pinadideklara ko na para lang malaman ng ibig ko sabihin, mapagtalunan bakit ko ginawa yun. Sa Lunes siguradong maipapile yun. Kung ito po'y maipile at aktuhan na, anong pwedeng maging akto ng Senado sa isang resolusyong gaya ng ihahain nyo, Sen? Kaya gusto kong pag-usapan, kaya gusto Opo. kong pagtulungan ng Senado, na yung sense ng Senado, kung tutulungan nila, kung gusto kong mangyari, sa panig namin, gusto naming madeklara. Opo. Na Ako, sa panig ko, gusto kong madeklara na illegal, unconstitutional, ang pagkakadakip, pagkakadetine, at paring pang-usig pa Oo. sa dating Pangulong Duterte. Ah. O, di pagtalunan namin, di pakinggan nyo ako. Oo. Resolusyon ko ito eh. Mhm. O, kahit kanino mang komite, dumapo yun. O, edi, sasabihin ko yung katwiran. Nandun naman eh. Oo. At yung isa, yung kapinsang buo niya, ay yung sense ng Senado, na kailangan pabalikin ng Pangulong Duterte sa ating bansa. Ang tanong ko natin siguro dyan, kung paano napatunayan, nagsabi ng resolusyon ng Senado, inaprobahan. Aba, oo nga, no? Di ba O, may Senado ito eh. mapaparusahan? Senado ito eh, di ba? Opo, oo. Tsaka na natin tingnan. Ang gusto ko lang ideklara. okay. O kung nadeklara, Oho. o di ibig sabihin, illegal halimbawa, constitutional. Oho. O di tsaka natin balikan yung Sino Yung bang mga nag-implement, Sino yung bang gumawa nito? Sino bang Ayun. nag-implement nito? Para maayos natin. Oho. Di ba? Kasi yan ang worry ng iba. Baka pag natuklasan yun, si Jack may mananagot doon. Kasi meron namang, di ba? Hindi ba meron ng naunang pagdinig dyan? Oho. Wala yatang ending eh. Wala nga po, hindi natapos kasi nag-eleksyon na, Sen. Kaya nga, tapos na yung election. So- Parang walang gumagalaw eh. Para sa ganun, gusto kong itahi yun. Nasaan ba yung una? Pwede ba idugtong ko na ito, di ba? Opo. Well, ang hindi ako nagkakamali, yung sa yun, di ba? Yung sa foreign relations, si Senadora Amy Marcos, tinatay. Nagkataon parang ibibigay sa akin ng foreign relations. Ayun, ay, sinasabi Diba? ko. Para magkaalaman na kasi. dapat, Diba? Dapat nga ituloy yun. Yun naman pala. Pero anyway, isangkot na natin ang ating mga kababayan. Teka, paano isasangkot ngayon? Magtatanong tayo, Sen. O pagaluin mo yung tatlo, ha? Oho. Huwag lamang yung isa.
Ganon. O, is this... Diniscuss mo yung Oo. pending yung panukalang batas. PRRD Act. Meron akong dalawang resolusyon. Dalawang resolusyon, Diba? oo. Lagumin mo ngayon. Yun, si Nelson. Hindi nagsasalita si Nelson. Si Nelson nga Trabaho ka Hirap naman. namang lagumin yun na senador. sige. Tatlo. Oho. Lagumin mo lang. Kasi yung ito isa, yung PRRD Act, tapos yung panukala na Deklarang unconstitutional. deklarang unconstitutional. At pauwiin Oo. ang dating Pangulo. Oo. Lagumin mo nga. Maya-maya ng konti. Bigyan kita ng 3 minutes. Kasi ang tatanong sana natin sa ating mga kabayan, dapat bang maaprubahan bilang batas yung PRRD Act? Ngayon, kung ang gusto nyo idugtong natin yung dalawang resolusyon po ninyo, paano natin i-incorporate dito sa ating pangungusap, Nelson? Hindi kasi nga dinidiscuss natin. Na hindi naman tayo, wala naman tayong ginagawang anuman. Kaya mo lang yung panukalang batas lang yun eh. Oo. Kaya lang kung tatantyahin mo, sino bang makikinabang sa batas na yan? Oo. Di ba? Mukhang isang tao lang po. Sino ba ang pagsisikapan muli ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga hensyang ng pinangyarihan ng pagkakadakip kay Pangulong Duterte? Sino ba ang pagtityagaan pang ganun ang gagawin? Oo nga po naman, ano? So kung wala, sino makikinabang sa batas na yan? Wala din kasi... So 1 in 100 years ka mo na lang. Opo, Halimbawa, in 100 years, meron na namang gano'n. Hindi natin alam kung ano yun. Yung doon pa lang makikinabang. Sa ngayon, halimbawa, batas na ngayon. Opo. Oo. Jadi makikinabang lang si Senator Bato. Kasi hindi na pakikinabangan ni dating Pangulong Duterte yun eh. Hindi na nga eh, nandun na nga eh. nandun So, na siya eh. halimbawa, ipagalimbawa natin, naging batas ngayon, pinirmahan, kani-kanina lang ni Pangulong Marcos sa limbawa. Halimbawa, Hindi pa natutuyo yung ano eh, yung tinta. Pinapaareso si Bato ngayon. Kinabukasan ngayon. Oo, gano. Galing 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 ng Hong Kong. O hinuli. Diyan lang makikinabang si Senator Bato. Sino pa? Mukhang wala na nga akong Wala maisip. ka sino pang pagtityagaan? Sino pang gagawa ng war on drugs? Sino bang matapang ngayon na lalabanan niya ang droga? Sapagkat siguro wala nang gagawa sa takot ng lahat ng gagawa ng mabuti, gagawin na aayusin para makinabang ang taong bayan. Pagkatapos mong gawin pala ito, ikukulong ka lang. Sino ang gagawa pa nun? Wala. Pagkatapos ang termino niya, target pala siya. Kaya nga, so sino ngayon ang makikinabang sa batas na yan? Di wala. Hindi ko naman kinikriticize. Kaya lang ang sinasabi ko, kung ideklara lang natin na ang constitution illegal ang pagkakatakip ng dating Pangulo, baka merong makinabang. At lalong maraming makikinabang. Di ba? Oo nga. Wala nang mag-iisip niyan. Lahat ngayon ay siguro mag-iisip ng 2 beses muna bago niya gawin Bago yan. niya kung halimbawa may... So preventive ngayon ito. Nako, Nelson, okay na tayo? May 3 minutes ka na. 5 minutes yun eh. Napakahirap pagsama-sama. Ang haba. So sabihin mo, alin po ang gusto nyo sa tatlo? Amo na lang. Ayan. Oo nga, no? ABC tayo. ABC. Ito po, aprobahan yung PRRD Act. B, yung deklarang Alin ba yun? Ano ba yung dapat na bigyan ng atensyon? Ganun na hindi pipili. Ano ba ang dapat na bigyan ng atensyon ng Senado? Alin ang dapat na bigyan ng pangunahing atensyon? Pangunahing atensyon ng Senado. Yung panukalang batas na ganito? Yan. O yung dalawang resolusyon na ganito? Yan. Ano naman yan eh? A or B? A, alin ang dapat na atensyon. bigyan ng atensyon ng Senado. Yan. Ito pong PRRD Act, kasi yung title niya, nakadugtong ang PRRD Act, o yung dalawang resolusyon na sendante na una, ideklarang Na magpinsang buo ka mo. unconstitutional, yung pagkakahuli sa dating Pangulong Duterte, At pabalikin na siya rito. at siya po naman ipabalikin na sa Bilang yun Pilipinas. ang tayo ng Senado. Yan. Oh. Kayo po, A or B.
Yeah. May paraan po tayo ng pagsagot. I-compose na lang dyan ha, sa atin sa production. Ano ha? In-include nila actually yung budget na ipinagkaloob ko sa Claveria sa Cagayan. Aha, okay po. Maalala ninyo nung early months of the 19th Congress, Mhm. bago ako matanggal, member ako Ng Committee on member ako ng Agriculture. CA. Commission of Appointments. Opo. Member ako ng CA. Ngayon, ang mga CA members, meron silang komite. Opo. Ako yung chairman ng Committee on Public Works. Yes po. Alam nyo yes po. na yun 19th Opo. Congress. So, naging halos 2 taon mahigit akong kasama ron. Opo. Hanggang sa ako'y sa kamalasan, Na. tinanggal. Opo. Alam nyo na yun, kung ba't ako pinagtatanggal. Yes po. ano? Oo. Dahil nga doon sa, siyempre, pagkaloob sa amin yun pangkaraniwan, yun ay tradisyon sa Commission on Appointments dahil bahagi ka ng rumiribisa, ng mga nag-evaluate, nag-a-assess ng competence, ng merit, ng mga appointees ng President. Siyempre, naghihirap ka rin doon. At talagang, lalo na ako, talagang gusto kong malaman yung appointee ng President o yung designee ng President, karapat dapat. Yun ang tungkulin ng CA, Nelson. Opo. Ang Commission on Appointments, isang independent commission na itinalaga ng saligang batas. Pero ang kanyang gawain ay hindi para gumawa ng batas. Yun ay binubuo ng 12 senador at 12 congressmen. Sa Kamara. Opo. Ang tanging layunin, tulungan nyo ang presidente, parang pantulong na rin. Pero sa bahagi ng legislature, na yung kanyang mga inappoint, yung kanyang mga ninombrahan, yung kanyang mga ninominate, natutulong sa kanyang gabinete, at mga iba pa, ay karapat dapat. So susuriin mo yung competence, yung fitness, yung merit. Opo. Kaso lang, yung kasama ko, hindi naman wala namang masyadong tinatanong. Pagka nagkindatan na, okay na Kaya ako hindi ganun Kaya binabasa nyo kasi ng gusto Tinitingnan ko kung competent ka. Alam mo, kahit kaibigan. Opo. Kaya makikita mo doon, nung hirangin, ang pinakamatagal na ako na ang pinakamatagal na nagtatanong Nung hirangin yung secretary ng Foreign Affairs. Opo, Secretary Enrique Manalo. Siguro kalahating araw ako nagtatanong Oho. Tapos tinitingnan na ako ni Jinggoy Alam mo naman, pag tumingin, parang, tama na, ikaw nung kanina. Hindi ganun. Nung hinirang yung chairman ng secretary ng Department of Energy, Opo, Rapi Lutilla. 2 araw ako nagtatanong. Opo. 2 araw. 2 araw. Dalawa magkasunod na hearing. Tinetext na nga ako ng speaker Opo. Huwag mo na pinahirapan. Hindi ko pinahirapan, tinetesting natin. Opo. Ngayon, dahil sa gawain na yan, so pag nahirang naman sila, kamukha ako, Department of Public Works Opo. Manibunuan naman yan. Opo. Sir, meron po kayong nakatalagang kayo po kung saan nyo po gustong ilagay. Oho. Ayaw ko ng flood control. Ayaw ko yan, sabi ko, dahil walang nakokontrol dyan Hindi kaya i-control yung flood. Opo. Sa flood control, Oho. yung nakokontrol yung flood Opo. Ay yung ang tawag, yung budget ang nakokontrol, yung flood hindi. Hindi kaya yun. Nawawala. Opo. Saan mo ilalagay? Sabi ko ako, water management ako. Maglalagay ko ng dam para sa ganon yung patubig. Kasi alam mo, farmer ako Impounding area pala Palaging gusto nyo. nakatatak sa isip ko na yung Tarlac, kung bakit walang irrigation ng Tarlac. Opo. Landlock na yung Tarlac, tapos wala kayong irrigation. ng lupa, Hindi ba minsan kung di ako nagkakamali, 15 Congress yata yun o Opo. 17 Congress. Tinanong ko yung administrator ng NIA Oho. Ano na yung ibig sabihin ng NIA, Jen? National Irrigation Administration. Ano? National Irrigation Administration. Pinalitan ko yun Ano na ba nung time na yon? Pinalitan ko yung Ano na po naging ibig National Irritation Administration. Na-irritate. Okay. Na-irrita. Sabi ko, administrator, Nanggel pa ata nun Ha? Si Nanggel. Hindi pa? Parang retired general Opo. administrator, yung po bang Tarlac,
ay bahagi pa ng Republika ng Pilipinas. Abay, siyempre naman. Napaganon siya eh. Opo. Opo, sabi niya, no? Uy, kung bahagi pa ka ako ng Republika ng Pilipinas ang Tarlac, bakit ang mga irrigation hanggang Pampangalan at hindi tumutuloy? Dito Sa Tarlac. Tarlac, oo. Hindi, inabara na doon, ano? Oho. Ay, ibig ko sabihin, kaya ko lang kinukwento ito. Kaya ako nailagay sa, dahil sa kagustuhan ko na nakakintal pa sa akin yung hardship and difficulties ng mga farmers sa Tarlac. Opo. So, ang ano ko, hindi ko naman mailagay sa Tarlac dahil wala nga akong pagkukunan ng tubig. Dahil wala pa yung balog-balog Yung balog-balog dam, Yung opo. balog-balog dam na yan, Nako. naging isang mahiwagang palaisipan. Pangulong Noynoy pa yan. 24 na taon na yan ang nakararaan. Hanggang ngayon, Sen, hindi pa natapos-tapos yun, ha? Wala. O ito, Hanggang ngayon, no? so ngayon, dahil sa kagustuhan kong makatulong, na-identify ko yung Claveria. Magandang Sa pagkunan. Surigao ho yan, Sen. Claver, Surigao, o Claveria... Cagayan. Claveria, Cagayan, Oo. opo. Kasi meron kasing Claver, Cagayan. Tatlong dam. Malaking Opo. halaga. So, sabi ko, dam. Opo. O ngayon, napatunayan ko. Ah, Napatunayan ko. Kasi sabi ko, bago ko ilagay yan, anong productivity nung wala pa yan? At Opo. pag mailagay yan, anong productivity? Ngayon, malinaw na. may talaga yung naral Kaya niya pala. nga kapag nakita mo yung nagsasalita yung mga farmers, isa ako sa kanilang salamat po, sabi nila Pinasalamatan. gano'n. Ganun. Isipin mo, 350 hectares ang napapatubigan. napatubigan. Maganda po. 3,500 na farmers ang na-benefit. Oo. O nilagay mo sa flood control. O, Wala. Kaya, bisa nasa ng 5,000 na flood control projects na pinondohan mo ng about 450 billion pesos. Wala, inanod Okay. po ng baha. Kaya Na-flood niya po. kaya nga patatawag natin sa Blue Ribbon yung mga yan. Ganun po. O ngayon pa lang Ay. tinatakot ko na eh. Hindi, akala ko sa Senate Foreign Relations, iba pa yung Blue Ribbon. Iba naman yung Blue Ribbon. Ikaw naman, hindi naman foreign relation yun, flood control eh. Kaya nga po eh. Maliban na lang yung mga flood, pinalipad mo sa aeroplano at pinapunta ng Siberia o kaya ano. Yan ang sinasabi natin. Yun, oo. Ngayon, bakit? Bakit ganun na lang? Para mausisa ko nga. Ayun, tama naman. Hanggang sa bigyan nila ako, sabi ko, gusto ko, water management. Ngayon, pag sinamahan mo ng contract farming, yung nakita kanina, Opo. aba, makakatulong ka. Kailangan kasing productivity, yun ang itaas mo. Hindi dumadami ang lugar na pagtatamnan. Totoo. Umuunti pa nga yan because of the pressure of population. Pabahay. Totoo. Kalsada. Yeah. Iba pa. Kalsada lang. Papaunti. So, ang gagawin mo, itaas mo yung productivity. Kaya pala, Sen, tuwang-tuwa si Kuya Yuan Saligumba. Sabi niya, Jen, ng Yunlad Corporation. Ako sabi niya, Jen, napakalaking Yung tulong. konsepto na yan, kasama ko dyan. Ngayon, nag-meeting na kami. Ngayon, kukwento ko na sa inyo. Opo. Miniting ko yung NIA. Sabi ko, ikaw NIA, ito ang gawain mo. Di ba? Yan. Ay, tama. Si Gullian. Regulator ka eh. Si Gullian naman yan. Pero wag ka nang magmamarketing. Ganun ba? Magiging inconsistent. Hindi ka pwedeng regulator, nagmamarket ka pa. Ayun. So, bibigyan kita ng kapartner. Yung konsepto kasama ko dito. Alam mo dito ka kung ganyan. Dito, pwede tayo makapagbenta ng 20 pesos na presyo ng bigas. Pero hindi sa paraan ng pamahalaan ngayon. Totoo po. Nang hindi masasaktan. Ibang ng kaparaanan. partner. Kasi kapag hindi natin ginawa ito, sa paraan gusto natin, masasaktan ng farmer. Tingnan mo nangyari. Ibinaba sa 20 pesos, nasaktan ang farmer. Yung mismong farmer ang Pinuntahan sila ng trader. Kanya 20 pesos na lang ang bigas. Bigay mo na sa akin yan. Kung hindi, 7, 9 po wala ang nang bilihan bibili. ngayon. Oo. Sen, ako, grabe. Ayan ang sinasabi. Samantalang ang sinasabi ng Pangulo, 17 to 18 pesos daw po ang per kilo. Tingnan nga natin kung nandyan yung video. Andiyan ba, direct? Okay na ba yung video? Andi na po. Baka iba yung naipadala ko. Di Oo ba? nga po. Sa isang araw po, Sen, ano, Sa ihapon Disyembre natin. na lang. Baka sakaling mas... Ano ba tayo ngayon? July, di ba? Opo. Malapit na. Yan na, Disyembre, Malapit na. Sana isa pa po ito. Ito yung viral kasi sa social media. Aha. At gusto din po nilang makuha ang inyong reaksyon ukol sa bagay na ito. Pahintulutan nyo lang daw po. Ukol dun sa ini-announce ni Finance Secretary Ralph Recto ukol dun sa 20% ibabawas na buwis doon sa kita
ang tawag nila Interest. interest, passive investment sa mga perang naka-time deposit sa mga bangko. Sabi ng ibang mga depositor, kung gano'n na niya, babawin na lang namin ang aming pera sa bangko at mag-alkansya na lang kami. Ba't pa namin dalagay sa bangko, babawasan pa rin nila ang So, kita? sino tinatanong mo ngayon? Kayo po, Sen, gusto nilang makita, ito ba pagdating ba yun ni Sen Marcoleta sa Senado, pwede ba nilang reviewin ang panukalang ang batas na ito sapagkat may kinukota niyang batas na direkto na kaya nila ito ginawa, nagpapatupad lamang daw po sila ng batas, Sen. O sige. Oho. Nelson, ikaw muna bago. Oo, sige. Nelson, banatan mo. Wala tayong magagawa dyan. Batas yan. Wala ka Kailangan yan, i-repeal natin. Hindi nga, nagpapanukala pa lang, wala ka pang i-repeal, nagpapanukala. May batas na po, sir. May batas daw po. Pinapatupad na po nila. Ang ano? Yung July 1. Anong batas? Yung 20%, kasi dati ang buwis sa time deposit. Tinatanong mo, parang may batas ka mo na naman. Sabi daw po ni Senador Ralph Recto, meron ng batas na inaprobahan noon, ipinatutupad lang daw po nila ngayon. Yung may kinalaman doon sa 20% Ang na... pagkakaalam ko, hindi batas yun eh. ganun ba? Ipinatupad yan panahon ni Kim Inares, panahon ni Pinoy. Okay. Pero Opo. check nyo kung maaaring magkamali ako. May bago, Sen. May bago. Sige, tingnan mo muna kung may bago. Opo. Pero ang pagkakaalam ko, panahon ni Kim Inares, pinatupad yan. Ganito yan eh. Hindi naman yung principal na alam ba, Yes. ang savings mo, kunyari, ikaw na lang gawin Opo, natin opo, halimbawa, kasi opo. si Nelson, wala namang gasinong pera ito. Oo nga, wala Ikaw ang akong mayaman bangko. dito. Opo, halimbawa lang. Halimbawa. Kunyari, meron kang 10 million. Okay. Kunyari lang. Opo. Bagamat maliit yung pagkakahalimbawa ko. Tama. Hindi naman yung 10 million yung Opo. Yung tubo nung... yung tubo nung depende kung saan mo Kung nilagay. naka-time Kung deposit, halimbawa, kung savings lang, Opo. delikado naman kung yung kita mo doon kasi, alala mo kung savings lang. Opo. Ako, Diyos ko, kahit 10 million pa yan eh. Siguro 1.2% Per annum. per annum. Yes po. Pagkatapos, siguro yung 10 million mo siguro baka... Kung naka-time deposit, medyo malaki. Hindi, savings muna. Savings muna, okay po. Kung sa savings yan, Oo. 10 million, baka sabihin mo ng 90,000 pesos. Sa isang taon. Isip-isipin mo, pera mo. Tsaka ngayon kukuha ka ng 20% noon. Yes, yung galing sa 90,000. Kahit na palagay mo sa time deposit, o kaya sa mga bonds, halimbawa, may sinasabi silang lock-in period, 5 years, 3 years, blah, 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 10 years. At doon nakalagay, po pwedeng 4%, 4.5, 5%, 6%. Yung kita mo doon, yun ang tatagain. Yun ang kukutungan ng 20%. Ayun. Kasi isa na po kung kutungan na... Kasi nga parang klasipikadong kutong eh. Bakit ka mo? Pinagsikapan na ipunin ni Jen yun eh. Oo naman, oo. Nagkataon na hindi niya gagamitin muna yung pera sapagkat nakaririwasa naman ito. Oo, Kumpara meron, sa'yo, meron naman iba pa Nelson. pinagkakati. Passive income lang yan. Nilagay niya sa bonds. Opo. Halimbawa, XYZ company, nag-issue ng bonds. Kumita siya ng, palagay mo 5.5% din, ano? 5 years, sabi niya. O, di may monthly ka, palagay mo, sa 10 million mo, may monthly kang 150,000. Kunwari lang, di ko alam kung magkano yun. Yun ang itatax. Every 3 months, halimbawa, yung yung yield mo, itatax ka ng 20%. Oho. Tingnan mo ang tingnan mo ang problema diyan na nakikita ko. Kapag nag-issue ng bond yung XYZ company, ang kasangkot diyan yung bangko, ang conduit yung bangko, di ba? Bangko, yes po, oo. Tapos si Nelson, tapos merong depositor, Nelson, ikaw ang bangko, Opo. isang depositor. Ako depositor. So, bangko, depositor, at saka yung kumpanya na nag-issue ng bonds. Opo. Okay. Bakit ngayon, ikaw lang, sinong depositor? Ikaw, Ako po, oo. Bakit ikaw lang ang magso-shoulder ng 20%? Ang ibig ko sana mangyari, yung 20%, kung hindi tayo makaliligtas doon, Oo. i-distribute mo doon sa tatlo. Kasi kumita din yung bangko, kumita din yung Kumita ka, ikaw ang bangko. Oo. Ikaw, kumikita ka. Oo. Bakit ikaw lahat ang magso-shoulder? Tama. Oo nga, no? Oo nga, oo. Di ba? Kasi, nung ikaw ay puntahan ng bangko, pumirma ka, wala man sinasabi na itatax ka ng 20. Lalo na nung yung panahon na sinasabi ko na si Kim Inares ang tumira niya. Bakit bigla, para kang namimirata eh. Aha. Bakit sa'yo ba ito? Pati ba naman?
Kasi sa nito meron daw ho kasing batas, July 1 na napirmahan. Ang title ng batas Capital Market Efficiency Promotion Act o CMEPA, Republic Act 12214. Yun daw po yung Capital market. Capital Market Efficiency Promotion Act, July 1, napirmahan daw po. At ang batas na ito ay magpapataw ng 20% tax sa interest sa lahat ng uri ng passive income mula sa iba't ibang investment sa mga bangko. Kung ikaw ay mangingisda, Opo. si Nelson, merong maliit na fish pond. Opo. Mangingisda ka, ha? Oo. Doon ka ba mangingisda sa fish pond niya? Ay, siyempre, hindi ko po pwede. Binaril ako ni Nelson. Kanya na yun, pumunta ka sa high seas. Oo, yun sa dagat ako Sa pumunta, dagat. eh. Oo. Doon ka Doon ako mangingisda. makipagsapalaran ka. Oo. Salubungin mo yung China at Opo. mga Vietnamese, makipagsapalaran ka in open, in high seas. Mhm. Yun. Pero kamo, kung ikaw ang BIR, Opo. puro katamaran naman ang ano niya. Gusto niyo makakuha kagad po ang inyong pupuntahan, yung nandun na yung mga isda. Huwag Nandun naman na, ganun. yun na nga po eh. Huwag na, bakit sa tabi, capital market? Capital Market Efficiency Promotions Ang Act. layo naman sa pangalan lang. Oo. Capital ang pinag-uusapan, pero ang tinatarget mo yung kita, yung passive income eh. Oo. Di ba? Bakit hindi passive income? ha? Passive income Tax, ano, a tax system. Halimbawa, at, ako nga nung, ay, ako, initially, yun ang masasabi ko dyan. ayun, pero dapat siguro ma-review ito sa pagpasok ng, kasi ang worry ng mga depositor ngayon, baka magkaroon ho ito ng, Worry ng bangko. yun sa Baka bangko. magalis. Kasi nakakahihina po ang banking system natin ito, Sen. Di ba? Baka magpahina po ito. Bakit hindi lumaban yung mga bangko? Kasi yung market nila ang delikado rito. Oo. Imbes na marami yung papasok sa, let's say, maski na treasury bills lang halimbawa. Opo. O kaya bonds. Ang dami yan eh. Marami. May debenture, may bla bla bla. Okay. Itatax mo naman pala. Kaya yung halimbawa, yung rate niya, halimbawa 4.5%, hindi na yun ang net eh. Sasabihin nila, 5.5 net, 4%. Hindi Opo. na yun ang net kasi alisin mo yung 20% eh. Oho. So sasabihin nung mag-invest, dadaling ko na lang sa Singapore. Ay, Wala namang ganun sa Singapore. Mas maganda pa nga po doon, pag Diba? nagkataon. So makikinabang ngayon, ibang bansa. Oho. Lalo na kung malaki yung pera. Kasi nga kung ganyan ang gaya, ito ang pinakatamad na gawain ng pagre-raise ng yung Pondo. ang dalindakpin na nandun na sa palaisdaan ni Nelson eh. Hindi na ako maghihibat. Pupunta pa ako sa Scarborough Shoal. Doon na ako. Makikipag-away pa ako sa mga kung sinong kalabang ko doon. Samantalang yung pispan, punong-puno ng tilapia yan. Yun ang- Sasalukin ko na lang. Mhm. Katamaran yun. Ano ba ito? Ipare-review siguro ito, Sen. Kasi, alam At niyo saka naman. marami ding Oo. mga netizens ang nagrereklamo dito. Nagre-reklamo eh. Opo. Dapat siguro, Sen, ako na mag-recommenda sa inyo. Baka pwedeng ipa-review niyo po itong batas na ito, si Mepalo. Gawin natin sinipa na ito. Ako nga rekomendasyon ko ito, di ba nung Friday, Nelson? Ang ako lang, rekomendasyon ko, gawin natin, dagdagan na natin sa ng 20% efficiency ang tax, ang pangungulekta ng Dapat BIR. baligtad eh. Oo, di ba? Wag yun ang, kasi nga gusto nila yung madali eh. Oo. Ang dali naman na itaas mo yung tax efficiency, di ba? Opo. Yung pangungulekta ng reviewin natin yung tax effort ng government. Yan naman, may ratio yan eh. Let's say 15% ng GDP. Opo. Mapatunayan mo halimbawa, boss, ang Pilipinas on par. Tingnan mo ang Vietnam. Vietnam 14.9% lang. Oo. Yung kanyang efficiency effort Opo. sa collection. Tingnan mo kanyang Cambodia. Di ba? Ayan. 12% lang. Oo. Pero pag sinabi mo, tingnan mo kanya yung Laos, Oo. Republic. Oo. Ba't yan ang ginagamit nung puro corrupt din yan eh. Ang gamitin mo yung Singapore, halimbawa. Yan, oo. Hindi ko naman sinasabing walang corruption sa Singapore. Yun siguro yung template. Singapore, 28% ng GDP. Boss, 25 ka lang, okay na kami. Kasi kesa sa may tataas mo.
Yan. Sa panahon ito pa naman, pinapaalis ko yung bat. Opo, iba't sa Yung kuryente. bat sa sale ng kuryente. Yung sa petrolyo. Sasabihin sa akin ni... Secretary Recto. Sasabihin sa akin ni Miss Vilma Santos, Naku, oo. Senator, huwag mo naman mahirapan naman ang asawa ko dyan. Hirap na nga siyang makapagpundar ng ating Makapaghanap buwis. ng mapagkakakitaan. Pagkatapos, tatanggalin mo pa yung ban. Mahirapan na naman siya dyan. Hindi na nga nakakauwi ng mga ilang gabi yan dahil sa di ba? Tapos aalisin mo na naman yan. Oo. Sasagot ko lang naman, ma'am, pasensya ka na kasi kung babasahin po ninyo yung original po na kahit na po yung hindi yung pong batas ng kuryente, yung EPIRA kung sabi. Opo. Wala naman pong bat diyan Sapagkat yun consistent siya doon sa gustong mangyari nung layunin ng batas na ang kuryente ay maging mura. Ayun, opo. Di ba? Abot kaya. Nakalagay abot Opo. kaya. Wala, hindi lang ang Tagalog. Sinabi niya kasi affordable. Pero pag tinranslate mo yon sa Pilipino, abot kaya. Ayun, oo. Hindi abot langit, di ba? Abot kaya. Okay. Nilagyan mo ng bat. Kaya, tumaas. Hindi po yung consistent sa batas. Oo. Paano ngayon yan? Pakisabi niyo po kay Secretary Recto na umisip po siya ng ibang paraan. Oo. Baka Marami naman na meron. pong Marami paraan pa. Marami pa. Oh. Kung kinakailangan pong pumunta sa bundok para i-tax lahat ang mga punong kahoy, okay lang po sa akin. Bahala na po. Pero wag po ninyong dito kukunin. Oo, tama. Kasi ang dali kasi, kung yung madali, yun ang Kasi takip na takip nila kagad Totoo. Wala nang, Naandyan eh. Oo. ayaw ba nyo magbaka sakali? Kasi kung sa gubat, may kalabang, may ahas dyan. Opo. May makangwano, tsaka mabilis yung dyan. Hindi mo basta mahuhuli yan Opo. pupunta siya sa palaisdaan ni Nelson. Nako, ando. Yung mga bagos sa tilapia, isasalukin mo lang na gano'n Oo. Walang ka-effort Nako. Kaya nga ako, sabi ko, yung tax effort, taasin lang na 20 to 30% lang, Sen. Yung ating pati collection sa custom. Sa Baka lahat. sumobra pa. Ito, Kita na, isipin mo, custom 10% sa BR lang na itaas mo dyan. Ayun, sabi ko nga sa inyo. Itaas mo lang. Kaso yung corruption. Ibaba po nyo yung corruption. O kaya Yan. alisin na po yung corruption. Maniwala ka sa akin. Mhm. Box Populi. Wala na Opo, ito na po ito eh. At pinick up na napakaraming mga influencers na son. Kasi bagong-bago, umuusok pa, kalalabas lang ng Supreme Court. Isang minuto pa lang ata nung binabanggit natin, ano ha? Hindi pa natutuyo ang tinta. Oo. Hindi paliwanag ang hinihingi ng Korte Suprema. Pero dyan pala siya na, opo. Humihingi siya ng impormasyon. Oo. Sapagkat merong dalawang nakabinbin na petition sa kanila. At sabi, para tulungan nyo kami, ma-resolve ito, ibigay niyo sa amin ang mga sumusunod. Opo. 10 items yun. Di ba? Mga detalye. Diniscuss natin ito, pero dahil sa marami po yung nagtatanong, ni-require po ng Korte Suprema ang House of Representatives at saka yung Senado na ibigay ang 10 impormasyon na kanilang inihingi. Opo. Isa-isahin natin, Sen. Hindi, wala na tayong panahon Pero ang masasabi ko lang, yung mga salient points na lang na gusto niyo palutangin, Sen. ang masasabi ko lang, dito pa lamang sa kauna-unahang hinihingi ng Korte Suprema, Aha. magkakaalaman Alaman na. na ito Yung una kasi, yung letter A, Aha. the status of the first 3 complaints filed by the private citizens. Okay. Bakit importante ito para sa akin? Kahit ito na lang, dito na tayo magtapos. Aha. Alalahanin po ninyo na 3 impeachment complaints po ang naunang ipinail ng magkakaibang grupo bago isulong ng House of Representatives yung pang-4. Yes po. So yung unang 3, December 2, nung i-file, yung pangalawa, December 4, at sinundan ng December 19, Opo. Aha. 2024. Yes. Pagkatapos, February 5, isinulong yung pinirmahan ng halos 215 members of the House of Representatives. Tinatanong ngayon dito sa Korte Suprema, sabi niya, under oath Okay. Opo. ano ang estado ng unang 3? Nahihirapan sila rito. Ano? Kung estado, Sen, ano bang dapat na sabihin? Estado ng isang impeachment complaint, kung active or non-active or ano po? Hindi, bahala Fine. sila. Estado ang pinag-uusapan. Kailangan sumagot sila under oath. Ayun nga, parang ang hirap nga akong sabihin. Sapagkat tinulugan nila ito Hindi naman lang pwede sabihin, under oath.
to the Supreme Court, sabi niya halimbawa, aha. Your Honors, with all due respect, tinulugan po namin yung tatlong impeachment Ay, complaint. Hindi po pwede. Disgrasya. Pwede. Oo, yari tayo doon. Kasi paano mong palilitawin ang estado nito? Wala nga nangyari. Yung pang-apat ang dinala ron February 5. December 2, December 4, December 19. Tinatanong kayo ngayon, ano bang estado nung unang Tatlo. impeachment complaints na ipinail? Opo. Paano mo sasagutin? Paano mo sasagutin? Sumagot ang kasi sapagkat ito nakadirekta sa dalawang kapulungan. Kamara, Senado. Yes. Tama yung sagot ng Senado eh. Oo. Sumagot ang Senado, sabi niya, Respondent Senate manifest that it lacks sufficient knowledge or information on the matter stated under items A to K. Ito yung 10 eh. Oo. Wala kang kinalaman ng dito eh. Oo. Puro sa house. Status of the first 3 complaints, walang kinalamanan ng Senado rito. Wala po kami, tama yung sagot ng Senado eh. Wala po kaming nalalaman Tinuro kasi lahat. hinihingi po nyo sa amin. Opo. Ang katotohanan, karamihan po ng hinihingi po ninyo, hiningi din po namin sa kanila. Ayun nga. Oho. At wala rin naibigay. Ay, ito pa paano mo sasabihin? Ano ang status ng tatlong tatlo. complaints? Dito pa lang. Kapag hindi mo nasagot ito, Oh, yung naunang tatlo yung tinutukoy niya saan, no? bakit ganito? Bakit ganito yung tanong niya? Oo. Sapagkat alalahanin mo, merong proseso kung paano mo i-dispose ang isang impeachment complaint. Yes po, oo. Oh. Alalahanin din ninyo na, sabi nga nila, there is only one impeachment proceedings per year. Per Aha. year. Ngayon, sabi niya, proceedings po naman, hindi naman complaint ang pinag-uusapan. eh. Oo. Kaya nga hindi natuloy sa proceedings na hindi mo ginalaw dahil tinulugan mo. Oo. Kasi kung sa December 2, ginalaw mo na yon, natuloy ang proceedings, yun na yon. Ibig sabihin, hindi ka kukuha ng iba pa. Oo. So walang kinalaman, kasi February 5, so teka muna, isa lang na proceedings, Opo. hinold mo yung proceedings, tinulugan mo, pinlano mo na patulugin, para sa ganun yung fourth, sa inaakala mo, napapayagan, Yun ang Ayun. kaya pinalo mo ng February 5. Oo. Dito magkakaala. Dito pa lang sa letter A Ang hirap na magkakaala. sagutin, ano? Oo. May 10 lahat yan. Kapag pinilit nila ito, Opo. nandun na ako sa Senate by, Oo. di ba, yung unang bakbakan dito. Mhm. Ako ang magpapatunay kung ano yung status nito. Anong tatlo? Oo, hindi ko muna sasabihin yun, secret. Naku. Di ba? Oo. Gusto mo? Oh, naku. Ayaw nyo sabihin kung ano yung estado, ako magsasabi kung ano yung estado. Ah. Di ba? Oo. O, yun na lang muna. Pero sa Senado niyo na po sasabihin. Totoo naman eh. Oo nga. Hawak ko naman ng record. Alalahanin nyo, congressman ako dati. Oo nga po, no? Oo nga. Oo. Oo. Hawak ko lahat, meron din akong kopya niyan. Oh. At ang mabigat dyan, pag kada sagot nila, under oath, may panunumpa sila eh. Under oath ito. Ano yan, kapag ka hindi niyo po. Pagka sinagot mo ng ganito at mali, under oath ka. Nako. Makukontempt ka. Oh, contempt yan, may kulong Oo. po yan. Senator Judge ako, di ba? Kung matutuloy. Oo. Kung matutuloy. Opo. Hindi, pero teka lang, Sen. Eh, Meron... di ba kanina? Opo. Papakita ko rito, yung isang mga rami reporter dito, Opo. yung puro impeachment. Sabi ko, teka muna. Anong impeachment ang pinag-uusapan natin? Naku. Oh. Alam niyo, Sen, in fairness, marami na po ngayon ang nagma-mind conditioning sa Kamara, sa Senado, na para baga may timetable na nasa, di Eh, ba? August 4. May August 4. Hindi niya matutuloy ng July 28, 29, marami kami hearing eh. August 4. Malamang August 4 yan. Magkakaalaman kami at sisimula na ng Senado ang impeachment proceedings. Proceedings na po ang binabanggit Ano, Sen, anong araw? August 4 daw po. Ang ina-expect nila na masisimulan ang impeachment proceedings. Eh sabi ng mga Amerikano, what the hell are you talking about? Ayun lang. Sabi nga nung AI, it's a strong word. Preposterous. Preposterous. Di ba? It's a Si strong word. Amerikano nagsabi, what the hell are you talking about? Doon tayo magsimula, yung salitang yun. Ayun, oho. Hindi mo po pwede naman basta na lang gumawa ka ng August 4. Teka Oo. muna. Paano napunta ron? Oho. Kasi yun na po, Sen, ang halos, well, sa social media, sa balita, na para bagang ang binibigyan ng daan ay matutuloy talaga. At lalo pa may survey ngayon, Aha. may lumabas na survey na marami daw pong Pilipino ang nagsasabing gusto nilang marinig
ang paliwanag ni BP Inday Sara sa impeachment complaint. Sabi ng survey. Yes po. Meron mo palang naniniwala sa survey, Jen. Ako number 32 ako sa survey. Oh. Ha? Oho. Hindi ba pinag-usapan na natin, kayo pong mga survey companies, you will do well in doing surveys on Philippine products. Oho. Ginawa ko ng example ito. Ito talagang magagawa nila ito. And I think they have competence to do it. Tama Magsimula tayo sa bagong isda. Bago. Merong bagong munamon na pinoproduce sa Pangasinan. Pangasinan yan. Eh. Opo. Sarap niyan. May bagong balayan. Sa Batangas. Batangas. Opo. Merong bagong napada sa La Union. Ayan, ako. O mag-survey kayong lahat kung sino yung mas gustong kainin ng Pilipino dito sa tatlong bagoong. Anong klase ng bagoong? Yan na lang kayo. Pero para pakialaman pa ninyo kung ano yung naisip ng tao, political Opo. matters, wala na pong naniniwala sa inyo. Oho. Number 32 po ako. Ipinamukha po ninyo sa mga botante natin na hindi ako lalagpas sa 22. Oho. Ito yung bracket ko eh. From 32 hanggang 22 lang. Opo. Hindi po ba ganun ang ginawa nyo? Mawalang galang na po sa inyo. Kayo pong mga dakilang gumagawa ng survey, wala na pong naniniwala sa inyo. At kapag ka po ipinilit ninyo, baka magkita tayo sa Blue Ribbon Committee. Huwag po ninyong ipipilit ang isang bagay na hindi na pinaniniwalaan ng tao. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Naku, mabigat nga yan, Sen. Ano? Pero teka lang, Sen. Tsaka Exhibit A. Opo, kayo ang unang ebidensya. Buhay na saksi. Hindi, kasi merong isang senador. Ano, Sen? Pinaiinit mo na naman ako. Hindi. Ito factual. Ito lalamig na ulo. Lalamig nyo rito. Opo. Ito yung gawain itong dalawang ito eh. Ito, Sen. Patapos na tayo, no? Ito, lalamig ulo Lalamig dito. dito. Ito na. Sige. Meron po Lalamig. Lalamig. Meron Lalamig. kasi, Lalamig. yes, Sige. po. Palamigin mo na. Meron kasing isang bagong kongresistang bagong halal. Ayan. Dating senadora, dating DOJ secretary. Ah. Ang sabi niya, sobra naman yung kataas-taas ang hukuman na yan. Overreach. Overreach saan niya? Grabe makapag-utos. With all due respect. Bakit pinakialaman? Bakit pa niya pinakikilaman yung mga bagay na yan? Oo, yan yung Abogado impeachment. po ito ha. Oo. Dating DOJ secretary. Dapat yan sa Senado lang. At ngayon Impeachment. naging ano ho, parang akala niya yata sapagkat siya naging kongresista ngayon, aba, pwede na niyang questionin ang kataas-taasang hukuman, Sen. Lumabig ba ulo nyo, Sen? Oh. Lumamig ang ulo mo. Kasi natuwa ako. Yun po ang ano, di ba? Pero para... Akala nyo mauuto nyo. ang akin po, ang punto ko dito, Sen, para sa isang senadora, dating DOJ secretary, may dapat pa niyang sabi ko Abogado. nga, hindi ako pangkaraniwang mamamayan lang, hindi ako maglalakas loob para sabihin ko yan. sa Patawarin nyo na kataas-taasang siya. hukuman. Patawarin nyo na. Oo. Alam nyo, ang pagpapatawad, alam nyo naman, nasa Biblia yan. Aha. Mas lalo kayong magiging dakila Oho. kapag kayo nagpatawad. Hindi. Lalong-lalo na sa mga nadidimla ng isip. Di ba? Pagpatawaran tayo. Siya yung nagkaroon ng overreach. Pinagagano ko po kasi yung ngipin sa ngipin. Anyway, resulta na po. Resulta na tayo, Sen. Wala na? Wala na. Meron pa ba? Meron, Magbe-break ayan o. Akala ko, resulta Reaction na pa tayo. tayo, reaction pa. Ito reaction. B, para po sa akin po, mas maganda itong resolusyon ni Senador Marcoleta kasi makakatulong na kay FPRRD kaysa kay Senador Amy na posibleng sa admin na ito magagamit dahil sa dami ng di magandang nangyari. Carol Noses ng Hong Kong. Abi, mas maganda ang option na ito dahil may existing na tayong batas. RA 9851, John Paltingka ng Quezon City. B po, para mapakinabangan po ng marami at nang maiuwi na din po si FPRRD, Divine Nonan, Bonham Road, Hong Kong. B, mas mapakinabangan ito ng mga Pilipino. Monico Antonio ng Caloocan. B, dapat po na mas bigyan pansin at agarang desisyon ang magpinsan na panukalan ng Senador Marcoleta. May balik na agad ang Pangulong Duterte. Jasmine Galang, Batangas City. May mas maganda pong resolusyon ni Senador Marcoleta dahil pakikinabangan agad at may mananagot. Ginaya Mayam-o, Castle Peak, Hong Kong. Ayun. Resulta na tayo? Resulta po ng ating Vox Populi sa tanong na alin ang dapat bigyan ng atensyon ng Senado? A, PRRD Act? Nako, 0%. At yung B, dalawang resolusyon ni Senador Marcoleta.
100%. Mukhang napaglimi-limi na Sen mukhang mas kapaki-pakinabang po yung dalawang resolusyon na ihahain po ninyo. Ihahain niyo pa lang yan. Paano na ipaliwanag namang mabuti Oo. ni Nelson kasi? Yun na nga po. Kahit sa harap ng kanyang Avatar. Pero next week po, Ng ihahain niyo na po yan, kanyang, Sen, ha? Baka Ay, in-expect pwede ng na. ating mga kababayan Lunes kasi nga Opo. alam mo naman naaral ko mabuti bago Opo. na-edit ko na may final draft na ako. Ayun, no. So kinakailangan lang na ma-finalize para mapirmahan ko. Oo. Sa Lunes, ipapile itong dalawang ito. Ayun. Merong scoop na balita ngayon si Mayan Corbera, Sen. Kasi kayo na pa niya kayo kinukulit Ito pa lang, bagong balita. Kapag sa Lunes pa lang ito, isusubmit sa Senado. Balita ba yun? Para pinag-usapan lang natin. Abi, Balita siyempre. ba yun? Oo, balita yun. Nakatakdang ihain ni Senador Dante Marcoleta sa Lunes. Pauuwi na! Yan, yun Ang dating Oo. Pangulong Duterte. Yan ang malaking istorya. Mayan, banner yan sa... banner yan. Kasi kinukulit kayo sa impeachment Oo. Ay, nako. Sen, salamat po ng marami sa inyo. Ngayon ay Biyernes. Salamat din sa inyong dalawa sapagkat sinisinop ninyo ang ating mga taga-subaybay. Hindi nyo pinababayaan. Kaya naman ako papunta-punta rito, kahit manaka-naka lang, dahil ikukontempt ko kayo kapag pinabayaan ninyo ang ating maliit na programa. Opo. Patawag tayo sa... Tayo naman, kung meron po tayong panahon, talagang pagsisikapan po natin na talagang makatugon sa ating obligasyon at pamalagian na rin po yung aming panalangin na sa bawat hapunan na inyong haharapin sa buhay ay palaging napakasarap po ang inyong mga ulam. Ayun. Ayan.